Mga kamay sa Diyos na buhay. Taas ang mga kamay at sabihin, good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Holy Spirit! Holy Spirit! Take over! Take over! In my heart! In my heart! Purihin natin siya. Sino sa inyo ang nais makarating sa langit? Wala naman siguro hindi. Dahil walang taong ayaw sa langit. Maliban doon sa mga taong hindi naniniwalang may langit. At yun ang ating pinakamimithi, mga kapatid. To enter into the kingdom of heaven. And we need to know how can we enter on that place. Sabi po ng Bible in Matthew chapter 18, from verse 1 to the following verses. You open your Bible, lalo na po yung mga bagong nagdala dahil pinapagdala natin kayo ng Biblia. And remember, cell phone is not a Bible. The Bible is the book composed of Old and New Testament. Buksan niyo po ang inyong Biblia, Matthew chapter 18 from verse 1 and following. At that time, the disciples came to Jesus and asked, who is the greatest in the kingdom of heaven? He called a little child and had him stand among them. And he said, I tell you the truth, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Therefore, whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven. And whoever welcomes a little child like this in my name welcomes me. But if anyone causes one of these little ones who believes in me to sin, it would be better for him to have a large millstone hung around his neck and to be thrown in the depth of the sea. Woe to the world because of the things that cause people to sin. Such things must come, but woe to the man through whom they come. If your hands or your foot causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to enter life made of cripple than to have 2 hands or 2 feet and be thrown into eternal fire. And if your eyes causes you to sin, gouge it out and throw it away. It is better for you to enter life with 1 eye than to have 2 eyes and be thrown into the fire of hell. My dear brothers and sisters, the gospel of the Lord Jesus Christ. Purihin po natin ang Panginoon at sumayaw sa nag-iisang hari ng Diyos. Hanggang ngayon, ang dakilang Panginoon, labis ako nagaganap, nasambahin ka aming Diyos. Mga dakilang gawa, labis akong namamangha, kaya naman sa puso ko'y magpupuri, papuri para sa nag-iisang hari. Halle, hallelujah, halle, hallelujah, halle, hallelujah, halle, hallelujah, hallelujah, halle, hallelujah, halle, hallelujah, halle, hallelujah. Lahat ay sumayaw sa Panginoon. Pinagpapala ang mga sumasayaw ngayon. Dumadaloy ang himala ng Diyos. Hanggang ngayon, ang dakilang Panginoon, nais
pusa ko nagkakalak, nasambahin ka aming Diyos. Mga dakilang gawa, labis akong namamangha. Kaya naman sa puso ko ay magpupuri, papuri para sa nag-iisang hari. Halle, hallelujah, 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 halle, hallelujah. Tayo na, buong ganap, ang ating Diyos ay purihin. Siya'y hanggugan ng palakpak at nakawiting makalangit. Nakasasayaw, nasasayaw, bilang hanggang napapuri. Buong lakas, nagsisigaw ang luwalhati sa hari. Tayo na, buong galak, ang ating Diyos ay purihin. Siya'y hanggugan ng palakpak at ng awiting makalangit. Buong galak, nasasayaw bilang hanggang napapuri. Buong lakas, nagsisigaw ang luwalhati sa hari. Sayaw na para gumaling, gagaling ang lahat ng nasayaw ngayon. Lumalaya, 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 lumalaya. Hallelujah, halle, 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 hallelujah. Sabay akak sa katabi ng mahigpit at sabihin mo, I love you. With the love of the Lord. Purihin si Jesus. Lahat ng sumayaw at umakap, magaling na yun. Wala na sakit. Sino naniniwala, wala na siya sakit? Answered prayer na kayo. Brothers and sisters, lahat po tayo nagmimithing makapasok sa langit. Lahat tayo nagmimithing na makapasok sa eternal life, sa buhay na walang hanggan. The kingdom of heaven, ang kaharian ng langit. Alam niyo ba kung saan ang langit? Ha? Ang iba tinuturo itaas. Dahil sa baba, sabi ron, nandun ang demonyo. Mga kapatid, ang ating pag-uusapan ngayon is about one of the keys to the kingdom of heaven. Ito lang po ay isa sa mahalagang susi sa pagpasok sa kaharian ng langit. Kasi napakahalaga po nito. Ha? Nagtatanong ang mga alagad. Nagtatanong sila, parang kayo nagtatanong, bakit kaya napakainit? Bay, kung walang init, ay hindi matutuyo ang ating mga damit. Ma? At kung walang init, siguro hindi tayo papawisan. Alam niyo bang ang pawis, kapag lumalabas, gumagaling ang lahat ng karamdaman? Yan ang dahilan, mga kapatid. Kaya sabi, nagtatanong ang mga alagad at ang sabi, sino kaya po? Sino pong Panginoon ang pinakadakila sa lahat? Sabihin mo sa iyong katabi, sino po ang pinakadakila sa lahat? Sino po ang pinakadakila sa lahat? So, sabi ng Panginoon, dito sinabi ng banal na kasulatan sa ating binasa, he called a little child. Tinawag niya isang maliit na bata at pinalapit sa kanya. At sinabi ni Jesus, I tell you the truth, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Maliban na yan at dumulad kayo sa isang maliit na batang ito at magbago. Hindi po napapansin natin yung sinabi ni Kristo, hindi lang maging tulad ng bata,
Kundi sabi niya, I tell you the truth unless you change. Sabi mo sa iyong katabi, nagbago ka na ba? Ha? Mahalaga po yung pagbabago. Ha? Mahalaga yung pagbabago. Sabihin mo sa iyong katabi, mahalaga yung pagbabago. Sabi ng Panginoon, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Maliban na niya na kayo magbago at tumulat sa isang maliit na batang ito, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. So anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Alam niyo, sabi ng isang mangangaral, mga kapatid kay Kristo, sabi ng aking pagnilayan, someone who was accurate define humility, sabi po ng isang mangangaral, that grace that when you know, you have it. Sabi ron, that grace, yung pong kababaan ng loob, humility. Kasi ang tinutukoy ng Panginoon sa pagtawag sa isang maliit na bata ay tumutukoy sa pagiging humble. Being humble o yung pagiging mapagkumbaba. So sabi ng pangaral na ito, that grace is yung being humble, that when you know you have it, you've lost it. Because true humility is not thinking merely of oneself. Hindi lang yung iniisip ay sarili, it is simply not thinking of oneself at all. Hindi na din tayo lagang nasa isip sarili natin, kasi yung mga alagad lumapit sa Diyos, sa Panginoon Jesucristo, at iniisip, tinatanong kung sino ang higit na mahalaga, kung sino ang pinakadakila. Kasi ang gusto ng ilan sa kanila, gustong mapabilang sila sa pinakadakila. Gumamit pa yun ng sponsor, yung nanay nila. Kaya nung lumapit yung nanay nila sa Panginoong Jesucristo, ang sabi ng nanay nila ay, Panginoon, kung maaari po naman ang aking anak ay isa sa kanan at isa sa kaliwa, kapag ikaw ay naghahari na. Sabi ng Panginoon, hindi nyo naiintindihan ang sinasabi ko. Mga kapatid, maliban na maintindihan po natin ang sinasabi ng Diyos, at ito'y maiintindihan lang natin kung iniintindi natin ang ating pinakikinggan, dadaloy sa puso mo ang nais iparating ni El Shaddai. The problem is, ang problema minsan, sa ating pakikinig, lakad tayo ng lakad. Sa halip na huminto at makinig, oras na ng pakikinig, pero lakad ng lakad. Di ba? Mga kapatid, mahalaga yung pakikinig. Mayroon tayong break time para doon tayo umihi, para doon tayo kumain. At pagdating ng pakikinig ay attentive na nakikinig upang maunawaan natin at pumasok sa kaloob-looban natin ang ating pinakikinggan at tanggapin ang himala na pinahatid ni El Shaddai. Amen! Hindi ko natin maintindihan ang ating mga pinapakinggan kung ang ating atensyon ay hindi nakafocus sa aking pinakikinggan. That's why we need to listen. Because in Romans chapter 10 verse 17, it says that faith is cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang pananampalataya niya ay nakukuha sa pakikinig at patuloy anyang pakikinig ng salita ng Diyos. Ngayon, patuloy ka nga nakikinig. Patuloy ka nga nakikinig. Pero yung pinapakinggan mo, hindi mo naman iniintindi. Mas iniintindi mo kung ano yung pinaguguguhit mong yan. Mamaya ka na magkwenta. Uy, mamaya mo na kwentahin yan. So, mahalaga pakinggan. Ha? At
At huwag nating i-focus ang ating sarili, ang mga sarili natin sa ating sarili. Huwag nating i-focus doon because true humility, sabi dito, is not thinking merely of oneself. It is simply not thinking of oneself at all. Hindi na yung sarili mo lagi. Isipin mo yung iba. Sabi ng Bible, what are the needs for humility? Ano po ang kailangan natin dito? And this is the truth or facts, mga kapatid. Sabi ng verse 1, Hoy, pakinig ka muna. Sabi rito, alam mo, sabi ng isang sister, alam mo, Brother Rex, mamimiss ko yung nagsasabi, Hoy, tumigil ka, pakinig. Sabi ng verse 1, mga kapatid, sabi rito, who is the greatest in the kingdom of heaven? Sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit? At sinabi, this is the facts. Ito ang katotohanan. Jesus had been sharing with the disciples, itong turong ito ng Panginoon, si Kristo ay ibinabahagi sa kanyang mga disipulo ang katotohanan patungkol sa nalalapit niyang sufferings and death. Itong turong ito ng Panginoon ay dahil nalalapit na yung kanyang Paschal mystery. It is sufferings, death, and His resurrection. At tingnan niyo po, bago dumating ang resurrection, pag nilalagay ng Amerika, bago dumating yung resurrection, may sufferings. Mayroong matitinding karanasan ang Panginoon bago naganap ang muling pagkabuhay. Sapagkat ang resurrection ay sumisimbolo sa tagumpay ng tao sa biyayang ibibigay sa atin ng Panginoon kung tayo ay nagiging mapagkumbaba, nagtitiis hanggang wakas, hanggang sabitin mo at tugunin ka ng Panginoon sa iyong prayer request. Yun ang nais ng Panginoon. Kaya, ito pinapahayag ng Panginoon kung paano siya magsasuffer, yung kanyang paghihirap, yung kanyang pagpapakasakit. At yun ang katotohanan. Sinasabi ito ng Panginoon sa kanyang mga alagad because it is the truth, yung coming sufferings and death, na minsan, hindi nai-influensyahan o naaapektuhan yung mga alagad. Alam nyo, sa buhay natin mga Kristiyano, dapat tayo maka-influence sa iba. Dapat tayo maka-apekto o maka-influensya sa iba. Hindi yung tayo ang nai-influensyahan ng mundo. Ay hina. Amen! Amen! Kaya yun ang naisip parating ng Panginoon. Being the believers, being one body and Church of Christ, dapat po tayo maka-apekto sa mga tao at maging kaisa sila nating lahat. Amen! Ang hina. Amen! Pero ang mga disipulo, ano ang nasa isip nila habang ang Panginoon ay nagtuturo nito? Ito ang tingin. Mamaya mo na galawin niyang mga ginagalaw-galaw mo yan. Dito ang tingin. Sabi ng Panginoon, ano naman ang focus ng mga disciples habang nagtuturo ang Panginoon? Para bagang ako, habang ako nagtuturo rito, mayroong kumakain, mayroong kung ano-ano, mayroong gumaganong ganon, mayroong kung ano-ano. Pero sinasabi ko sa inyo, alam ng Panginoon ang inyong mga puso. Amen! Sabi ng Bible, ang mga disipulo, they were thinking only of themselves. Ang nasa isip lang nila ang kanilang sarili. Amen. Di nila iniisip yung mangyayari sa Panginoon. Di nila naiisip yung magaganap sa Panginoon sa Kristo. Hindi tumitimo. Ano na lang ang ebidensya na hindi tumimo sa kanila yung araw ng Panginoon. Nung sinabi ng Panginoon, after 3 days siya ay muling mabubuhay.
walang nag-abang sa kanila kahit isa. After 3 days. Mabuti pa yung isang dating makasalanan na nagbago. Isang babaeng tulad nyo. Isang babaeng tulad nyo. Na nag-abang sa libingan. At nang makita nun wala na ang Panginoon, siya'y umiiyak. At nakita yun ng Panginoon. At nang ma-recognize ni Maria Magdalena ito na nakita niya ang Panginoon na buhay, hahawakan na sana niya ang Panginoon. Subalit sabi ni Jesus, huwag mo akong hawakan. Sabi ni Jesus, don't touch me. Huwag mo akong hawakan. So, siyempre, translation, touch me na. Pero, sabi doon sa mga pag medyo may don't touch me. Sabi ng mga suplado, ano? O sa mga suplado, don't touch me. So, bakit huwag niyo akong hawakan, sabi ng Panginoon, sapagkat sabi niya, hindi pa ako umaakyat sa aking ama at inyong ama. Hindi pa ako umaakyat. In other words, kailangan na mag-report muna siya sa amang nasa langit na siya ay fulfilled niya ang kanyang misyon. Magre-report siya sa Amorsono sa Baptist. Purihin si Jesus. Hallelujah. Hallelujah to the Lamb forever. Sabi ni Jesus, huwag mo akong hawakan. Sabi kay Maria Magdalena, bakit hindi pa ako napupunta sa Ama at inyong Ama? Kailangan niyang mag-report because Jesus fulfilled His mission. Ganun din naman dito, na-fulfill ni Brother yung mission, magre-report sa tatay natin. So, yun ang sabi ng Panginoon. O, anong nangyari sa mga disciples, mga kapatid? Hindi inabangan. Bakit natatakot sila? Alipin pa rin ang takot sa halip na ang salita ng Diyos na pinangaral ni Kristo ay dapat ay nag-absorb sa kanilang buhay upang ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ay dumaloy sa kanila at maghari sa kanila ang kapangyarihan ng buhay na salita ng Diyos. Hindi ito na-absorb. Bakit? Sapagkat hindi niya iniintindi kung ano yung kanilang napapakinggan. Alipin pa rin ang takot na baka sila ang susunod na patayin, na baka sila ang ipako sa krus. But I believe, brothers and sisters, if we listen to the Word of God and we accept that Word, mga kapatid, ang power ng Diyos ay dadaloy sa iyong buhay. Ang lahat ng pangit ay binabago, ang lahat ng mahina ay pinalalakas, ang lahat ng may sakit ay pinagagaling, at ang lahat ng hindi nararapat ay binabago ng ating Panginoon. The power of the word, Hebrews chapter 4 verse 12. Ang salita ng Diyos buhay, mabisa. Kagaya ng tabak na tigabil ay talim tumatagos ang mga kasukasuan sa mga butot, sa mga utak ng tao at nalalamat na tataho ang nasa sa puso natin. Kaya mahalaga po ang pakikinig ng salita ng Diyos. And you know why that word cannot penetrate in your hearts? It's because you are so very proud. Yun ang lagay ng mga disciples noon dito sa disciples of Christ. Proud. Kaya sabi ng tunay na kababahan, ang tunay na may humility, hindi sa sarili na katuon, hindi iniisip na siya'y proud sa sarili o siya lang ang magaling, kundi ang iba ang iniisip na mas mabuti kaysa ating sarili. Ang hina. Amen. Amen. They were thinking only of themselves and what position they would have in His kingdom. Nakatuon sa posisyon, hindi mapuknat-puknat sa posisyon. Na-possess ng posisyon. Huwag kayong papuposes sa posisyon. Pag kayo'y na-possess ng inyong posisyon, kapatid, maghahanap ka ng extension. Ipababago mo ang batas.
sasabihin mo kailangan ng extension. Kaya mga kapatid, ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang mga alagad, the disciples of Christ, they were thinking only of themselves and what position they would have in His kingdom. Sabi ng Luke chapter 9 verse 46. Luke chapter 9 verse 46. Ito ang sabi ng banal na kasulatan. Luke chapter 9 verse 46. An argument is started among the disciples as to which of them would be the greatest. Nagtalo-talo sila. At tinatanong, sino ba ang pinakadakila sa atin? Nakatuon ang sarili sa kanila, sa kanilang sarili. Hindi nila naiisip kung ano mangyayari sa Panginoon. Hindi nila iniisip ang darating at sasapitin na sufferings and death of our Lord Jesus Christ. Kaya minsan may mga taong ganon. Tayo minsan ay nagkakaganon. Sabihin mo sa iyong katabi, may ganon? May ganon. Ay, talagang may ganon minsan. Purihin si Jesus. May yawa. May yawa. Hindi kayo makapalakpak. Ay, may ganon talaga minsan. Sa inyong tahanan na lang, minsan may ganun eh. Ayaw magpadait ng isa, ayaw magpadait ni Mister, ayaw magpadait ni Mrs. Mas gusto niya siyang nakapantalon, ayaw ni Mrs. magpalda, gusto yung Mister ang magpalda. Sabihin mo, may ganun? May ganun talaga. Kapag inandar-bisaya mo siya. Mga kapatid, kaya ganun pa nangyari sa mga disciples. Why? Ano ang umiiral sa kanila? Selfishness. Disunity. And sometimes, it will happening in the body of Christ, mga kapatid. Nagaganap sa atin. Sometimes, nanduroon ang selfishness pagka makasarili. Disunity of God's people. Remember, that is a big scandal to the Christian faith. Napakalaking skandalo yan. Mga anak ng Diyos, mga Kristiyanong naglilingkod sa Panginoon, mga nagsasabing say followers of Christ, pero nag-aaway-away sa tahanan. Nangangalo niya. May asawa na umiibig pa sa driver. Dahil yung aniya, driver is a sweet lover. Kapatid! That's a big scandal! You are member of one family. Ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay kaisa. Listen to His word. Be humble. Meditate His word. And penetrate that word in your heart. Purihin si Jesus. Halata. So what causes these problems? Ano ang dahilan itong problemang ito? It is pride. It is pride. Ang problema is pride. Sabi ng Bible, pride, thinking ourselves more important than we really are. Ang nasa isip mo, ikaw ay mas mahalaga. Hindi ako pwedeng mawala rito sapagkat ako'y mas mahalaga. Kailangan ako lang dito sapagkat ako lang ang marunong nito. Hindi ako pwede. Kailangan ako doon sa ganito, sa ganyan. Kapatid, that is pride. Pride is thinking ourselves more important than we really are. It was pride that leads man into sin at the beginning. Sabi ng Genesis 3 chapter 5. Ang dahilan ng pagbagsak ng tao at mawalay sa Diyos ay pride. Because the word pride in the center of that 5 letters is big capital I. P-R-I. I who have nothing.
say good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Holy Spirit, Holy Spirit, take over take over in my heart. my heart. Purihin natin siya. Sino sa inyo ang nais makarating sa langit? Wala naman siguro hindi. Dahil walang taong ayaw sa langit. Maliban doon sa mga taong hindi naniniwalang may langit. At yun ang ating pinakamimithi, mga kapatid. To enter into the kingdom of heaven. And we need to know how can we enter on that place. Sabi po ng Bible in Matthew chapter 18, from verse 1 to the following verses. You open your Bible, lalo na po yung mga bagong nagdala dahil pinapagdala natin kayo ng Biblia. And remember, cell phone is not a Bible. The Bible is the book composed of Old and New Testament. Buksan niyo po ang inyong Biblia, Matthew chapter 18 from verse 1 and following. At that time, the disciples came to Jesus and asked, "Who is the greatest in the kingdom of heaven?" He called a little child and had him stand among them. And he said, "I tell you the truth, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Therefore, whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven. And whoever welcomes a little child like this in my name welcomes me. But if anyone causes one of these little ones who believes in me to sin, it would be better for him to have a large millstone hung around his neck and to be thrown in the depth of the sea. Woe to the world because of the things that cause people to sin. Such thing must come, but woe to the man through whom they come. If your hands or your foot causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to enter life made of cripple than to have 2 hands or 2 feet and be thrown into eternal fire. And if your eyes causes you to sin, gouge it out and throw it away. It is better for you to enter life with 1 eye than to have 2 eyes and be thrown into the fire of hell. My dear brothers and sisters, the gospel of the Lord Jesus Christ. Purihin po natin ang Panginoon at sumayaw sa nag-iisang hari ng Diyos. Hanggang ngayon, ang dakilang Panginoon, labis ako nagaganap, nasambahin ka aming Diyos. Mga dakilang gawa, labis ako namamangha, kaya naman sa puso ko'y magpupuri, papuri para sa nag-iisang hari. Halle, hallelujah! Halle, hallelujah! Halle, hallelujah! Halle, hallelujah! Hallelujah! Halle, hallelujah! Halle, hallelujah! Halle, hallelujah! Lahat ay sumayaw sa Panginoon. Pinagpapala ang mga sumasayaw ngayon. Dumadaloy ang himala ng Diyos. Hanggang ngayon, ang dakilang Panginoon, nabis ako nagaganap, nasang
Sambahin ka aming Diyos, mga dakilang gawa, labis akong namamangha. Kaya naman sa puso ko ay magpupuri, papuri para sa nag-iisang hari. Halle, hallelujah, 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 halle, hallelujah. Tayo na, buong ganap, ang ating Diyos ay purihin. Siya'y hanggugan ng palakpak at nakawiting makalangit. Ang sasayaw na sasayaw, bilang hanggang napapuri. Buong lakas nasisigaw ng luwalhati sa hari. Tayo na, buong galak, ang ating Diyos ay purihin. Siya'y hanggugan ng palakpak at ng awiting makalangit. Buong galak nasasayaw bilang handog ng papuri. Buong lakas nasisigaw ng luwalhati sa hari. Sayaw na para gumaling. Gagalingan lahat ng nasayaw ngayon. Lumalaya, 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 lumalaya. Hallelujah, halle, 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 hallelujah. Sabay akap sa katabi ng mahal. At sabihin mo, I love you. With the love of the Lord. Purihin si Jesus. Lahat ng sumayaw at umakap, magaling na yun. Wala na sakit. Sino naniniwala, wala na siya sakit? Answered prayer na kayo. Brothers and sisters, lahat po tayo nagmimithing makapasok sa langit. Lahat tayo nagmimithing na makapasok sa eternal life, sa buhay na walang hanggan. The kingdom of heaven, ang kaharian ng langit. Alam niyo ba kung saan ang langit? Ha? Ang iba tinuturo itaas. Dahil sa baba, sabi ron, nandun ang demonyo. Mga kapatid, ang ating pag-uusapan ngayon is about one of the keys to the kingdom of heaven. Ito lang po ay isa sa mahalagang susi sa pagpasok sa kaharian ng langit. Kasi napakahalaga po nito. Ha? Nagtatanong ang mga alagad. Nagtatanong sila, parang kayo nagtatanong, bakit kaya napakainit? Bay, kung walang init, ay hindi matutuyo ang ating mga damit. Ma? At kung walang init, siguro hindi tayo papawisan. Alam niyo bang ang pawis, kapag lumalabas, gumagaling ang lahat ng karamdaman? Yan ang dahilan, mga kapatid. Kaya sabi, nagtatanong ang mga alagad at ang sabi, sino kaya po? Sino pong Panginoon ang pinakadakila sa lahat? Sabihin mo sa iyong katabi, sino po ang pinakadakila sa lahat? Sino ang pinakadakila sa lahat? So, sabi ng Panginoon, dito sinabi ng banal na kasulatan sa ating binasa, he called a little child. Tinawag niya isang maliit na bata at pinalapit sa kanya. At sinabi ni Jesus, I tell you the truth, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Maliban na yan at dumulad kayo sa isang maliit na batang ito at magbago. Hindi po napapansin natin yung sinabi ni Kristo, hindi lang maging tulad ng bata, kundi sabi niya, I tell you the truth, unless
you change. Sabi mo sa iyong katabi, nagbago ka na ba? Ha? Mahalaga po yung pagbabago. Ha? Mahalaga yung pagbabago. Sabihin mo sa iyong katabi, mahalaga yung pagbabago. Sabi ng Panginoon, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Maliban na dyan na kayo magbago at tumulat sa isang maliit na batang ito, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. So anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Alam niyo, sabi ng isang mangangaral, mga kapatid kay Kristo, sabi ng aking pagnilayan, someone who was accurate define humility, sabi po ng isang mangangaral, that grace that when you know, you have it. Sabi ron, that grace, yung pong kababaan ng loob, humility. Kasi ang tinutukoy ng Panginoon sa pagtawag sa isang maliit na bata ay tumutukoy sa pagiging humble. Being humble o yung pagiging mapagkumbaba. So sabi ng pangaral na ito, that grace is yung being humble, that when you know you have it, you've lost it. Because true humility is not thinking merely of oneself. Hindi lang yung iniisip ay sarili, it is simply not thinking of oneself at all. Hindi na din tayo lagang nasa isip sarili natin, kasi yung mga alagad lumapit sa Diyos, sa Panginoon Jesucristo, at iniisip, tinatanong kung sino ang higit na mahalaga, kung sino ang pinakadakila. Kasi ang gusto ng ilan sa kanila, gustong mapabilang sila sa pinakadakila. Gumamit pa yun ng sponsor, yung nanay nila. Kaya nung lumapit yung nanay nila sa Panginoong Jesucristo, ang sabi ng nanay nila ay, Panginoon, kung maaari po naman ang aking anak ay isa sa kanan at isa sa kaliwa, kapag ikaw ay naghahari na. Sabi ng Panginoon, hindi nyo naiintindihan ang sinasabi ko. Mga kapatid, maliban na maintindihan po natin ang sinasabi ng Diyos, at ito'y maiintindihan lang natin kung iniintindi natin ang ating pinakikinggan, dadaloy sa puso mo ang nais iparating ni El Shaddai. The problem is, ang problema minsan, sa ating pakikinig, lakad tayo ng lakad. Sa halip na huminto at makinig, oras na ng pakikinig, pero lakad ng lakad. Di ba? Mga kapatid, mahalaga yung pakikinig. Mayroon tayong break time para doon tayo umihi, para doon tayo kumain. At pagdating ng pakikinig ay attentive na nakikinig upang maunawaan natin at pumasok sa kaloob-looban natin ang ating pinakikinggan at tanggapin ang himala na pinahati ni El Shaddai. Amen! Hindi po natin maintindihan ang ating mga pinapakinggan kung ang ating atensyon ay hindi nakafocus sa ating pinakikinggan. That's why we need to listen. Because in Romans chapter 10 verse 17, it says that faith is cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang pananampalataya niya ay nakukuha sa pakikinig at patuloy ang niyang pakikinig ng salita ng Diyos. Ngayon, patuloy ka nga nakikinig. Patuloy ka nga nakikinig. Pero yung pinapakinggan mo, hindi mo naman iniintindi. Mas iniintindi mo kung ano yung pinaguguguhit mong yan. Mamaya ka na magkwenta. Uy, mamaya mo na kwentahin yan. So, mahalaga pakinggan. Ha? At huwag nating i-focus ang ating sarili, ang mga sarili natin sa ating sarili.
Huwag nating i-focus doon because true humility, sabi dito, is not thinking merely of oneself. It is simply not thinking of oneself at all. Hindi na yung sarili mo lagi. Isipin mo yung iba. Sabi ng Bible, what are the needs for humility? Ano po ang kailangan natin dito? And this is the truth or facts, mga kapatid. Sabi ng verse 1, Hoy, makinig ka muna. Sabi rito, alam mo, sabi ng isang sister, ano, brother, maming miss ko yung nagsasabi, Hoy, tumigil ka at makinig. Sabi ng verse 1, mga kapatid, sabi rito, who is the greatest in the kingdom of heaven? Sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit? At sinabi, this is the facts, ito ang katotohanan. Jesus had been sharing with the disciples, itong turong ito ng Panginoon, si Kristo ay ibinabahagi sa kanyang mga disipulo ang katotohanan patungkol sa nalalapit niyang sufferings and death. Itong turong ito ng Panginoon ay dahil nalalapit na yung kanyang Paschal mystery. It is sufferings, death, and His resurrection. At tingnan niyo po, bago dumating ang resurrection, pag nilalagay ng Amerika, bago dumating yung resurrection, may sufferings. Mayroong matitinding karanasan ang Panginoon bago naganap ang muling pagkabuhay. Sapagkat ang resurrection ay sumisimbolo sa tagumpay ng tao sa biyayang ibibigay sa atin ng Panginoon kung tayo ay nagiging mapagkumbaba, nagtitiis hanggang wakas, hanggang sabitin mo at tugunin ka ng Panginoon sa iyong prayer request. Yun po yun eh. Yun ang nais ng Panginoon. Kaya, ito pinapahayag ng Panginoon kung paano siya magsasuffer, yung kanyang paghihirap, yung kanyang pagpapakasakit. At yun ang katotohanan. Sinasabi ito ng Panginoon sa kanyang mga alagad because it is the truth, yung coming sufferings and death, na minsan, hindi nai-influensyahan o naaapektuhan yung mga alagad. Alam nyo, sa buhay natin mga Kristiyano, dapat tayo maka-influence sa iba. Dapat tayo maka-apekto o maka-influensya sa iba. Hindi yung tayo ang nai-influensyahan ng mundo. Ay hina. Amen! Amen! Kaya yun ang naisip parating ng Panginoon. Being the believers, being one body, and Church of Christ, dapat po tayo maka-apekto sa mga tao at maging kaisa sila nating lahat. Amen. Ang hina. Amen. Pero ang mga disipulo, ano ang nasa isip nila habang ang Panginoon ay nagtuturo nito? Ito ang tingin. Mamaya mo na galawin niyang mga ginagalaw-galaw mo yan. Dito ang tingin. Sabi ng Panginoon, ano naman ang focus ng mga disciples habang nagtuturo ang Panginoon? Para bagang ako, habang ako nagtuturo rito, mayroong kumakain, mayroong kung ano-ano, mayroong gumaganong-ganon, mayroong kung ano-ano. Pero sinasabi ko sa inyo, alam ng Panginoon ang inyong mga puso. Amen! Sabi ng Bible, ang mga disipulo, they were thinking only of themselves. Ang nasa isip lang nila ang kanilang sarili. Amen. Di nila iniisip yung mangyayari sa Panginoon. Di nila naiisip yung magaganap sa Panginoon sa Kristo. Hindi tumitimo. Ano na lang ang ebidensya na hindi tumimo sa kanila yung araw ng Panginoon. Nung sinabi ng Panginoon, after 3 days siya ay muling mabubuhay, walang nag-abang sa kanila kahit isa. After 3 days.
Mabuti pa yung isang dating makasalanan na nagbago, isang babaeng tulad nyo. Isang babaeng tulad nyo na nag-abang sa libingan at nang makita nun wala na ang Panginoon, siya'y umiiyak at nakita yun ng Panginoon. At nang ma-recognize ni Maria Magdalena ito na nakita niya ang Panginoon na buhay, hahawakan na sana niya ang Panginoon. Subalit sabi ni Jesus, huwag mo akong hawakan. Sabi ni Jesus, don't touch me. Huwag mo akong hawakan. So, siyempre, translation, touch me not. Pero, sabi doon sa mga pag medyo may halo, don't touch me. Sabi ng mga suplado, ano? O sa mga suplado, don't touch me. So, bakit huwag niyo akong hawakan, sabi ng Panginoon, sapagat sabi niya, hindi pa ako umaakyat sa aking ama at inyong ama. Hindi pa ako umaakyat. In other words, kailangan na mag-report muna siya sa amang nasa langit na siya ay fulfilled niya ang kanyang misyon. Magre-report siya sa Amorsono sa Martis. Purihin si Jesus. Hallelujah. Hallelujah to the Lamb forever. Sabi ni Jesus, huwag mo akong hawakan. Sabi kay Maria Magdalena, bakit hindi pa ako napupunta sa Ama at inyong Ama? Kailangan niyang mag-report because Jesus fulfilled His mission. Ganon din naman dito, na-fulfill ni Brother yung mission, magre-report sa tatay natin. So, yun ang sabi ng Panginoon. O anong nangyari sa mga disciples, mga kapatid? Hindi inabangan. Bakit natatakot sila? Alipin pa rin ang takot sa halip na ang salita ng Diyos na pinangaral ni Kristo ay dapat ay nag-absorb sa kanilang buhay upang ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ay dumaloy sa kanila at maghari sa kanila ang kapangyarihan ng buhay na salita ng Diyos. Hindi ito na-absorb. Bakit? Sapagkat hindi niya iniintindi kung ano yung kanilang napapakinggan. Alipin pa rin ang takot na baka sila ang susunod na patayin, na baka sila ang ipako sa krus. But I believe, brothers and sisters, if we listen to the Word of God and we accept that Word, mga kapatid, ang power ng Diyos ay dadaloy sa iyong buhay. Ang lahat ng pangit ay binabago, ang lahat ng mahina ay pinalalakas, ang lahat ng may sakit ay pinagagaling, at ang lahat ng hindi nararapat ay binabago ng ating Panginoon. The power of the word, Hebrews chapter 4 verse 12. Ang salita ng Diyos buhay, mabisa. Kagaya ng tabak na tigabrilay talim, tumatagos ang mga kasukasuan sa mga butot, sa mga utak ng tao at nalalamat na tataho ang nasa sa puso natin. Kaya mahalaga po ang pakikinig ng salita ng Diyos. And you know why that word cannot penetrate in your hearts? It's because you are so very proud. Yun ang lagay ng mga disciples noon dito sa disciples of Christ. Proud. Kaya sabi ng tunay na kababahan, ang tunay na may humility, hindi sa sarili na katuon, hindi iniisip na siya'y proud sa sarili o siya lang ang magaling, kundi ang iba ang iniisip na mas mabuti kaysa ating sarili. Ang hina. Amen. Amen. They were thinking only of themselves and what position they would have in His kingdom. Nakatuon sa posisyon, hindi mapuknat-puknat sa posisyon. Na-possess ng posisyon. Huwag kayong papuposes sa posisyon. Pag kayo'y na-possess ng inyong posisyon, kapatid, maghahanap ka ng extension. Ipababago mo ang batas at sasabihin mo kailangan ng extension.
Sura niya. Kaya mga kapatid, ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ha? Ang mga alagad, the disciples of Christ, they were thinking only of themselves and what position they would have in His kingdom. Sabi ng Luke chapter 9 verse 46. Luke chapter 9 verse 46. Ito ang sabi ng banal na kasulatan. Luke chapter 9 verse 46, an argument is started among the disciples as to which of them would be the greatest. Nagtalo-talo sila. At tinatanong, sino ba ang pinakadakila sa atin? Nakatuon ang sarili sa kanila, sa kanilang sarili. Hindi nila naiisip kung ano mangyayari sa Panginoon. Hindi nila iniisip ang darating at sasapitin na sufferings and death of our Lord Jesus Christ. Kaya minsan may mga taong ganon. Tayo minsan ay nagkakaganon. Sabihin mo sa iyong katabi, may ganon? May ganon. Ay, talagang may ganon minsan. Purihin si Jesus. May yawa. May yawa. Hindi kayo makapalakpak. Ay, may ganon talaga minsan. Sa inyong tahanan na lang, minsan may ganun eh. Ayaw magpadait ng isa, ayaw magpadait ni Mister, ayaw magpadait ni Sis. Mas gusto niya siyang nakapantalon, ayaw ni Mrs. magpalda, gusto yung Mister ang magpalda. Sabihin mo, may ganun? Oh, may ganun talaga. Kapag inandar-Bisaya mo siya, mga kapatid, kaya ganun pa nangyari sa mga disciples. Why? Ano ang umiiral sa kanila? Selfishness. Disunity. And sometimes, it will happening in the body of Christ, mga kapatid. Nagaganap sa atin. Sometimes, nanduroon ang selfishness pagka makasarili. Disunity of God's people. Remember, that is a big scandal to the Christian faith. Napakalaking skandalo yan. Mga anak ng Diyos, mga Kristiyanong naglilingkod sa Panginoon, mga nagsasabing say followers of Christ, pero nag-aaway-away sa tahanan. Nangangalo niya. May asawa na umiibig pa sa driver. Dahil yung aniya, driver is a sweet lover. Kapatid! That's a big scandal! You are member of one family. Ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay kaisa. Listen to His word. Be humble. Meditate His word. And penetrate that word in your heart. Purihin si Jesus. Halata. So what causes these problems? Ano ang dahilan itong problemang ito? It is pride. It is pride. Ang problema is pride. Sabi ng Bible, pride, thinking ourselves more important than we really are. Ang nasa isip mo, ikaw ay mas mahalaga. Hindi ako pwedeng mawala rito sapagkat ako'y mas mahalaga. Kailangan ako lang dito sapagkat ako lang ang marunong nito. Hindi ako pwede. Kailangan ako doon sa ganito, sa ganyan. Kapatid, that is pride. Pride is thinking ourselves more important than we really are. It was pride that leads man into sin at the beginning. Sabi ng Genesis 3 chapter 5. Ang dahilan ng pagbagsak ng tao at mawalay sa Diyos ay pride. Because the word pride in the center of that 5 letters is big capital I. P-R-I.